Alam nyo kung gaano ka-demonyo si Risa? Alam nyo kung gaano ka-demonyo si Risa? Eto, putangin na yan, pati mga kabataan, tinuturuan daw magsarili. Hayop ka naman talaga, Risa. Wag ganun, masama yun. Oo, wag ganun, masama yun, mga bossing. Masama yun, kailangan ano kayo, wag ganun. Pati mga kabataan, dinadamay nyo sa kahayupan nyo. Ikaw, Risa, kung tigang ka, sarilinin mo yung pagiging tigang mo. Huwag mo na idamay yung mga kabataan Pilipino dyan sa bill mo na puros kalaswaan. Uy, like and share naman. Di na nga kayo nagpapakulay eh. Pa kayo nagla-like and share. Walang hiya kayo. Ano naman yan? O, panoorin ninyo, nagagalit si Pastor Villanueva dahil dito kay Risa Hontiveros. Medyo yung ginawang batas daw ni Risa Hontiveros, wala siyang kaalam-alam na may masama itong dulot sa mga kabataan. Ito, pasok. Ang dumadaming bilang ng mga dalagitang nabubuntis, isinusulong sa Senado ang Anti-Teen Pregnancy Bill. Anti-teen pregnancy. Anti-teen pregnancy bill. Walang June na yan, oh. So, anong mangyayari rito? Pagka nagbuntis yung mga teenager, huhulihin? Ganun ba yun? Hindi. Pakinggan natin. Pero ang ilang mambabatas, kinwestiyon ng ilang probisyon ng panukala. Nasa frontline ng balitang niya, si Ria Fernandez. Nakakabudol yung title ng bill, Preventing Teenage Pregnancy. Nakakabudol. Pucha man, bubudol ka talaga, Risa Hontiveros. Sabi ni Sabi nito ni Villanueva, budol ka eh. Oo nga naman. Sabi nga nito ni Villanueva, sinong tanga dito sa buong mundo, sinong ulol dito sa buong mundo ang gusto na mabuntis yung kabataan? Putangin na ka, gumawa ka pa ng bill na ganyan. Tanga eh, no? Tama. Oh, sino sa inyo ang gusto yung mga anak nyo 3 taon pa lang magbuntis na? Di ba? Lahat tayo ayaw nun. Putangin na yung mga magulang nga, kahit 30 anyos na yung anak, ayaw pang paligawan eh. Di ba? Kahit 50 anyos na eh, ayaw pang magka-boyfriend. Huwag ka boyfriend, anak. Hindi ka pa ready. Ma, 55 na ako, hindi pa ako ready. Oh, tsaya ganun sa Pilipinas. So, sinong gunggong ang papayag na yung mga anak nilang bata, teenager, mabuntis? Wala. Higpit-higpit dito eh. Ma, lalabas na ako, alis na ako ng bahay. Umuwi ka agad ha. Anong oras? Sasara ko yung pinto. Alas 8, pagtaas ng TV Patrol, sara na yung pinto. Ano ka ba, ma? Ba't alas 8? Anong oras pa lang yan? Ang traffic sa EDSA. Alas 8, pag di ka nakabalik dito, hindi ko na bubuksan yung pinto. Diyan ka na sa labas. Ma naman, 72 na ako. Ito na ako, ma. Hinihigpitan mo pa ako. Pucha, mamamatay na ako. Di pa ako nagka-boyfriend. Dahil sa'yo. Utangin ang buhay ito. Oh, di ba? Punta dito sa Pilipinas, ang higpit-higpit Risa Hontiveros, itigil mo to, kagaguhan mo. Walang gagong magulang gusto mabuntis yung mga anak nila. Kung pwede na, kandaduhan nila yung mga panty ng mga yan. Para hindi maligaw yung mga tricycle driver at saka mga nag-aangkas at mga nag-grab na mga kapitbahay nyo. Walang hiya kayo. Sulong ito ni Senadora Risa Hontiveros para pigilan ang teenage pregnancy sa bansa sa pamamagitan ng comprehensive sexuality at nantunapay ka, oh. Alam mo, lahat ng magulang pipigilan yung mga anak nila mabuntis. Maniwala ka, putang ina niyan. Ang hihigpit ng mga magulang dito. Putya, 30 anyos na nakatira pa ka sa bahay ng nanay. 40 na eh, nakatira pa eh. Ano ka ba naman? Ako nga hanggang ngayon nakatira pa ako sa nanay ko eh. Kahit na 27 na ako. Ito kasi Esme, sabi niya kapatid niya 31 na, o tingin niya 12 pa din. Ano yan? Gapiranggot na tao? Walang hiya. Dito sa amin ngayon, Boss Dada, sa sobrang amat sa drugs, 3 patay. Pag may sinalubong na tao, pagbabarilin niya.
Diyan sa Lapu-Lapu. Matatapang. Si Lapu-Lapu nakatira dyan eh. Si Lapu-Lapu nga, nakasalubong na si Magellan. Inispada niyan eh. Princess Scarlett, Orat. Ano ka ba naman? Para ka naman baliw eh. Daming addict talaga. Si Bongbong presidente eh. Talagang wala tayong magagawa dyan. Sabi ni Aldrin, kulubot na yun, 72. Hoy! Si Pastor Kibuloy, 74. Ang kinis. Oh, mas makinis pa kaysa sa girlfriend mo. Wala na tayong matinong vlog. Lahat na puro kahayupan na nung ginagawa natin dito. Lugi na. Wala na. O ito na sabi nyo, providing for a national policy in preventing adolescent pregnancies, institutionalizing social protection for adolescent parents, and providing funds therefore. Putang ina, pupondohan mo yan. Tarantado, hindi mo kailangan pondohan yan. Matatapang mga magulang dito sa Pilipinas. Oo, matatapang mga magulang dito sa Pilipinas. Maniwala ka, hindi mo na kailangan yan. Sasayangin mo ng pera ng taong bayan dyan. Education o CSE. Bagay na kinwestiyon ni Villanueva. Pag binasa mo yung buong bill, di ba? And sabi nga nila, the devil is in the detail. Ito ay radical, ito ay inappropriate at damaging to children, yung mga provision. Kabilang sa mga tinututulan ni Villanueva ang Section 6 ng bill. Sinisira ni Ontiveros talaga yung mga kabataan eh. Alam mo, Ontiveros, ito according to this report, wala kayong ginawa kundi sirain na talaga yung mga kabataan. Tingnan nyo naman yung mga nire-recruit sa NPA, namamatay maaga, bata rin, estudyante. Yan naman, pati mga bagets, putang ina, tuturuan yung mag-KFC. Visit kayo talaga. Salot kayo sa mga kabataan. Masama yung ginagawa ninyo. According to according to Villanueva, baka naman masyado kang malambot ang puso mo, Ontiveros eh. Baka naman iyaking ka. Kaugnay sa pagde-develop ng appropriate CSE sa lahat ng education level pati sa kindergarten, grade 1 at grade 2. International standard. Ano ba yung sinasabi ng international standards? Nakalagay, international standards. Nakalagay yun sa kanya. Maaring word per word di nakalagay itong sinasabi ni Villanueva. Pero nakalagay sa panukala niya yung international standards. Ano yung international standards? Kaya na kasi Risa, yan ang sinasabi ko sa'yo, wala kang alam sa batas. Di ka abogado eh. Sabi ni BRD sa'yo yan eh. You've never been a mayor, a lawyer, a prosecutor, and the president. I was, I've been all those. I've been there. I've been there. Sabi niya, naging abogado ako, naging prosecutor ako, naging mayor ako, naging congressman ako, at naging presidente ako ng Pilipinas. Risa, wala kang alam. Yung sinabi nga ni President Duterte na guilt is personal. Pucha, sabi niya, yes, it's very personal. Tanga. Bobo. Guilt is personal. Yes, it's very personal. Sabi niya, tanga. Can you consult your lawyer? Yes, I will consult my lawyer. Bobo. Yes, I will consult my lawyer. Hello. Yes, I can consult my lawyer now. Yes. Tangina, tanga. So, ganun siya, hindi niya alam yung mga pinagsasasabi niya. Ito yung pinapaliwanag ngayon nito ni Villanueva na when you used international standards, what is yung international standards? Babasahin ko, sabi niya. Puntahan natin yung WHO. WHO is international yun. International yun. The World Health Organization. World nga eh. Kung sinabi mo world, boom, mundo. Pati kabilang mundo, baka pwede pa ron. World eh. Ayan, World Health Organization. Anong sabi ng World Health Organization? 0 to 4-year-olds are to be taught early childhood masturbation. Ang ina niyan, pukin ang ina niyan. Tarantado ka talagang babae ka. Ang ina niyan. Pati bata, tuturuan mo mag-Maris Racal. Pati bata, tuturuan mong maging si anong pangalan nun? Si Madam Blight? Anong pangalan nun? Nung artista na yun? Yung makapal yung kilay na na kung magsalita 30 years old na. Pag magsalita, kala mo 2 years old pa din. Anong pangalan yung artista na yun? Crush ko minsan yun eh.
Oo, anong pangalan nun? Lagay nyo nga dyan. Alam ko magagaling ka. Si Brillantes, si Andrea Brillantes. Di ba si Andrea Brillantes, yung 30 years old ka na, yung boss mo, hey, fastada! Ang ina niyan. Mabwisit kayo. Oo, ito naman si Bubay. Hindi si Bubay. Dependers, yung edad mo, pinaghahalata mo namang 78 ka na eh. Wag ganun, tuturuan mag-gitara. Tuturuan kumain ng KFC. Yung fried chicken. Mga bata na yung magpipininger yan. Putang inang yan, 4 na taon. Pucha, yung anak ko hanggang ngayon, Roblox yung nilalaro. 13 years old na yung ngayong araw. Tuturuan mo, tangin yan, gago talaga, no? Luka-luka, pati mga kabataan, sinisira nyo ang buhay, ah. Oh, sige, diretso. Ano, Villanueva? Nagre-react lang ako kay Villanueva, nagagalit ka, ha? Sinasabi na nga ni Villanueva, masama yun, eh. Ito, diretso. 4 to 6 years old are to be taught skills to talk about sexual matters. Putang ina, 4 to 6 years old ang pagkukwentuhan. Sex? Anong gusto mo? Anong gusto mo? Anong style? 4 to 6? Pucha! Ano, anak ng tinapay. Alam mo ba yung 6 years old? Hindi mo pa mautusan. Ano yan eh? Bumili ng suka yan. Pag bumili ng suka yan, ang binibili niyan, toyo. Tangina niya, tuturuan mo ng mga pumuposisyon? Grabe! Pucha, sinisira nyo na nga simbahan sa Pilipinas. Sinisira nyo pa pati kabataan. Hayop! Walang hiya, oh. Talaga naman, oh. Oo nga, birthday nung anak ko ngayon, eh. Ano ba naman yan? Siguro ipamental na yan si ewan ko nga si Ontiveros kung ano-anong ginagawa kasi hindi na, pag di marunong wag nang gumalaw. Sabi nga pag nanood ng TV, nood na ng TV, wag nang pindot ng pindot. Sisira yung TV. Sabi nito, ni Chori. Apo ko nga nagmimilk pa sa bottle, 9 years old po. Delikado naman yan. Chori, ayusin mo rin yung buhay ng anak mo. Ay mali, nung apo mo 9 years old na nagpi-feeding bottle pa. Ay hindi marunong gumamit ng kutsara tinidor. Anak, oy, Chori, ayusin mo, hindi yan tama. 9 years old ako. Ang dami ko nang ginagawa. Sabi ni Karaoke Bear, nung 6 years old ako, pinapanood ko lang si Ultraman. Alam, natatandaan mo pa? Baka naman pinapanood mo, bold din, ha? Puro kamanya ka ng gusto nang ituro sa kabataan, sabi ni Trisha Bibere, oh. Oy, Chori, seryoso ako, ha? 9 years old na, dumidede pa sa bote. Pucha, ano yan, lalaki, babae? Yung anak mo ay apo mo. Pakainin nyo na sa ano yan? Pakainin nyo na sa mesa. Ano ba naman yan? Nung 9 years old ako, gusto ko na maging super sa... Tarantado nung 9 years old ako. Nung 9 years old ako, nagnanakaw na ako sa tindahan ng nanay ko, eh. Oo, ginagawa ko ng ano, ginagawa po siya, nagko-computer na ako doon, yung ano, yung Mortal Kombat. 9 years old ako, pinapanood ko na si Shider. Sobra naman yan, kak. Pinakamalupit ko noon, pinapanood si Shider, tapos magpupustahan ako, anong kulay ng panty ni Annie. Gago ka talaga, Bright Naria, mga manyakol kayo talaga. Hindi direktang sinabi sa panukala na ituro sa mga menor de edad ang mga ganitong bagay. Walang-wala yung mga ataking iyon tungkol... Wala nga, kasi hindi mo alam kung ano nilagay mo doon. May palagay-lagay ka pa ng international standards. Nilagay mo doon international standards, eh. Anong ginawa? Yung international standards, ikaw mag-define nun. Ano yung international standards? Dinefine lang kung ano yung international standards na nilagay mo doon, eh. Ano ba international standard? Sabi ni, sabi nga ni, the devil is in the details. Wala ka kasing alam, eh. Kinang ina mo ka, puro ka make-up ka ng make-up, baku-baku naman yung mukha mo, eh. Kung pa ganyan-ganyan ka pa, makasalanan kayo masyado. Pakita mo yung pinagsasabi ni, nakalagay doon international standards. What is international standards? WHO.
This is the na standards of WHO. 4 to 6, ganito. Nag-uusapan na yan. 0 to 4, ganyan. Anak ng tinapay ka, Rizon Tiveros. Wala nga yung mga salita na yun dyan. Pero nung nilagay mo yung international, ay ang hirap kapag ka ang gumagawa ng batas, hindi abogado. Puro bulbul na batas ang nagagawa. Kapag ganyan, walang alam. Anong sabi ni PRRD sa'yo, te? Sabi ni PRRD sa'yo, guilt is innocent. Guilt is personal. Anong sagot mo? Yes, it's very personal. Ang galing mo dun, te. Pak, ganun. Magbago yung boss ko, parang ng demonyo. Hayop na yan. Pak, ganun. Walang hiya na yan. Wala nga nakalagay doon, ma'am. Pero, dinefine nga yung inilagay mo doon sa batas mo na international standards. Lagay ka ng lagay porkit maganda pakinggan eh. Porkit maganda pakinggan, akala mo pwede gamitin. Sinasabi ko eh. Para kang yung kilala ko eh. Pag maganda yung tunog, bitaw ng bitaw kahit mali naman yung pinaggagamitan. Kuno sa masturbation, anal and oral sex. Anal and oral sex. Walang ganun. Ikaw lang nakaisip nun. Sinabi ni... Inan to, manyakol din eh. Inan to, tigang oh. Tigang ka, te. Sabi ni positions, mga sexual something. Tapos sinasabi doon yung mga yung mga masturbation, yun ang yung anal and oral. Ikaw na nakaisip noon. Sexual rights sa mga bata. Those are outright fabrication. Outright fabrication nakalagay nga doon sa ginawa mong batas eh. Oo, following the international standards eh. International standards, ma'am. Inano nga lang. Kaya nga kinabahan yung tao eh. Puta, international standards. Ano ba ibig sabihin nun? Boom. Oh, putang naman nyakol. Shit. Hindi mo alam yun, ma'am, kasi hindi mo naman ni-research. Yan ang problema eh. Gawa ng batas, di marunong. Parang pagawa ka ng bahay sa magsasaka, hindi sa karpintero. Ayan, mga batas natin. Nagpaayos ka ng kuryente sa tubero. Ang pinakamasaklap niyan, putya yan. Nagpaayos ka ng gripo sa electrician. Pagbukas mo ng gripo, putang ina, kuryente yung lumalabas. Yan ang problema. Yan ang problema natin, mga bossing. Si Pastor Apollo Kibuloy, hindi yan abogado. May PhD yan. Oh, may PhD yan. Matalino yan. Ito, wala. Maraming abogado yan. May law school yan. Maraming pool of lawyers yan. A lot of people, pwede siyang bigyan. A lot of lawyers can give him yung mga advice sa lahat ng mga gusto niyang gawin. Sabi ko nga sa inyo eh, hindi pa senador eh. 47 bills. Di ba? Ganun katindi si Pastor. Pag binoto niyo si Pastor, mawawala tong mga, magiging irrelevant tong mga kupal na to. Oh, mawawala lahat yung mga ganitong klase ng politiko. Yung magaling lang mag-makeup pero walang alam. Pagsisinungaling po yun tungkol sa bill. Di, demanda mo si Villanueva. Paglilinaw pa ni Ontiveros, magiging gabay lang ang naturang international standards. Common sense po iyan. DepEd pa rin, kasamang ibang relevant agencies at dapat may consultation with various stakeholders ang mag-i-implement ng CSE. Yee! Dahil mo alam, guilt is personal. Yes, it's personal. Simple. Ay, nako. Inababahala din ni Villanueva na mawawalan umano ang mga magulang ng otoridad sa pagtuturo ng sexuality education sa kanilang mga anak. Ayon sa panukala,
mabibigyan ng access Mali yan. Mawawalan ng kapangyarihan yung mga magulang na turuan yung mga anak nila sa sexuality. Sa sexuality. Pati mga bading. Maano nito? Sabi nga dito, access to sexual and reproductive health information service. Adolescent 16 to 18 age shall be allowed access to sexual and reproductive health information services. Adolescents below 15 years old shall require consent from their parents or legal guardians. Parang hindi na matuturuan ng mga magulang. Sasabihin, hindi na ngayon marinig ng mga bata yung turo ng mga magulang na. Pag ikaw na virgin ka, mapupunta ka sa impyerno. Yung mga ganun. Tapos yung meron pa yung mga, hoy, nako, nagbike ka, patay ka, hindi ka na virgin. Nagbike ka eh. Di ba yung mga magulang natin ganyan? Ganyan yung mga magulang natin. Ang gagaling na doktor ng mga magulang kaya natin. Tapos biglang meron pa yan. Sige nga, lakad ka, nak. Bakit sakang ka na? Siguro di ka na virgin, no? Tangin na yan. Patay. Di ba ganun yung mga ano? Oo nga, totoo yun. Noon, pag nagbike, sabi ni Banatero Spices, wag ka magbike. Sabi ni SB, ganun ba yun? Oo. Ang talagang magaling magturo ng sex. Sabi nga ni Banat Bay, ako nga 35 na, virgin pa eh. Masyado yan si Ontiveros. Tingnan mo naman. Si Banat Bay, di ba virgin pa? Walang iya, kaya nga, kung sino man dito ang, Banat Bay, marami dito na nanawagan, nawawala daw yung kapatid mo. Sabi ko, hindi naman ako hanapan ng nawawalan tao. Hindi naman nawawala si Coach Oli, kasama naman natin kanina, nasa Banateros SMNI pa nga eh. Walang iya talaga itong mga to. Ito si Ontiveros, kung ano-ano naiisip kasi Banat Bay eh. Sana nabuo tong batas na to, Banat, bago ka pa mag 35 years old. Pero putya, 35 ka pa rin. Ayos ah. sa Sexual and Reproductive Health Information and Services ang mga edad 16 pataas. Habang kailangan... Ayan sabi ni Bray ko, pag di ka na virgin bago mag-18, wala kang kotilyon. Oo. Bawal. Magulang ang unang nagtuturo sa mga bata. Anak, alam mo ba yung pagka yung nakaramdam ka ng kakaiba, di ba may nakita kang lalaki, nakaramdam ka ng kakaiba, medyo parang umaapoy yung katawan mo, medyo parang kakaiba yung nararamdaman mo. Pucha, kumanta ka ng Lupang Hinirang. Kanta ka ng Lupang Hinirang, oo. Kanta ka Lupang Hinirang. Yun ang tinuturo ng yung mga magulang nun. Meron pa nga di ba? Yung, halimbawa, tumayo yan. Pagising mo, ay, nakatayo, ala. Pag nakatayo yan, kanta ka Lupang Hinirang, bababa yan. Bad yung bill na yan. Prelude yan. Yan yung sinasabi ko eh. Wala, bawal yung abortion. Ito si talaga, si Risa Ontiveros. Dapat ikaw ang inabort nung bata ka eh. Para hindi na sana legal lang ang abortion kung ikaw ang pinalaglag. Pero bawal yung abortion, Sabi ni Banat Bay, pangit daw tong batas na to. Walang iya, hindi pwede kay Banat Bay yan. Mga ganyang batas, i-discuss sa inyo yan. Mas magaling mag-discuss ng batas yan kaysa kay Kabutas eh. Di ba, Josie G? Para kang nakukuryente. Pagka ganun, para kang nakukuryente. Ala. Pagka ganun, pumunta ka sa maraming tao. Huwag kang mapapag-isa. Kasi kung napag-isa ka, delikado yan. Ang napahintulot ng mga magulang para sa mga nasa 15 anyos pababa. Kung walang legal parents, pwedeng kunin ang pahintulot ng mga lisensyadong social worker, doktor o medical professional. Tanong pa ni Villanueva, may national emergency daw ba tungkol sa sexuality education para... Yun na nga, may national... Ito talaga si Risa Ontiveros, ang daming problema ng bayang Pilipinas eh. Risa, gawa mo ng solusyon yung pagmahal ng mga bilihin, hindi yung pinakikiraman yung buhay ng mga bata. Gusto mo sirain yung buhay ng bata, anak mo, sirain mo yung buhay ng anak mo, recruit mo sa NPA. Tapos palabanin mo sa gobyerno, ganun. Yung mga anak nyo, sheltered. Mga anak nyo, sa sarap ng buhay, tapos isirain nyo yung anak ng may anak. Mali yan, ha? Tsaka bawal yan, yung mga, yung mga ganyan-ganyan, abortion na ganyan, bawal yan. Gawing prioridad ang panukala. Sa datos ng Philippine Statistics Authority noong 2022, nasa 150,000 na ang bilang ng mga batang ina. Bumaba naman pala eh. Walang hiya ka talaga, Risa Ontiveros, gumagawa ka ng mga walang kwentang batas.
Dapat ang gawin mong batas yung mawala ka na sa mundo, ganun. Bahagyayang bumaba noong 2023, pero dumami naman sa 3,342 ang mga nabuntis na 15 anyos pababa. Maging si Senate President Cheese Escudero, direktang sinabi na tutol siya sa panukala. Sa ngayon, hinihintay na lang na maisalang sa ikalawang pagbasa ang panukalang Prevention of Adolescent Pregnancy. Nagbabalita mula sa front. Ayan o, Risa Ontiveros, sumayos ka ha. Maggawa ka ng mga panukalang batas kung ano-anong ginagawa mong panukalang batas. Walang sinabi yan sa mga panukalan ni Pastor Kibuloy. Panis. Panis! Pag nakita niyo yung mga panukala ni Pastor, matitindi yun. Matitindi. Hindi maiintindihan ni Risa Ontiveros yun. Walang utak yun eh. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang maka